Alam mo yung pakiramdam once ma-observe mo kung paano ang lahat ay may kanya-kanyang bahagi sa iglesia. Mapapaisip ka na ang dami talagang ginagawang mabuti ng Lord. Ramdam talaga yung galaw ng pagmamahal niya sa lahat ng paraan. It's not really about the place, but it is still a home I want to care for dahil dito ako pinapalago ng Panginoon. Kaya, paano pa nga ba ako makakatulong sa burden para sa tahanang to? Meron tayong kapatirang bayanihan. It's our pledges every first Sunday of the month saved for our worship center's financial burdens. Para kay Lord at sa gawain niya to. After all, our giving should always be because we love the Lord Jesus. Kaya maliit man o malaki ang ating maibigay, kung lahat ay nagtutulungan, ito ay magiging makabuluhan. Join us in giving every first Sunday. Bayanihan tayo para kay Lord at sa kanyang iglesia. Magandang umaga po sa inyo lahat. Siguro, okay. RJ, ano na lang yung electric fan sa kanila. Ay, ito. Tutok mo na. Binibalay ako, okay lang. Titiisin ko na lang. Ayan, mas marami sa kanila. Salamat. Okay. Good morning po sa inyo lahat. Noong nakaraang linggo po ay natalakay po natin na the divine sovereignty of God and the responsibility of men, emphasizing the divine election of God. Last Sunday, we have tackled the doctrine of election. But before that, we have tackled also in the first church in the book of Revelation, chapter 2, which is the church in Ephesus. So nagsimula po tayo sa unang church. Babalik po tayo ngayon sa 7 churches ng Revelation. Dama ko po ito dahil dama ko may pinagagawa ang Panginoon sa atin in this last day. Kaya, sa Revelation chapter 1, babalik po tayo. Doon po pinakita po the sovereignty of God in the person of our Lord Jesus Christ. And then the Revelation chapter 2 and chapter 3, referring to the 7 churches of our Lord Jesus. Ang 7 iglesyang ito ay totoong nabuhay nung panahon po ni Apostol Juan. Pero ngayon, wala na po yun. Pero patuloy itong pinahayag ng Panginoon dahil ang 7 iglesia ay siyang larawan ng iba't ibang kalalagayan ng bawat mananampalataya. Tayo po ito. Because we are the church. Kaya lang, hindi na ho ito tinutukoy ang pangkalahatang denominasyon ng iglesia, kundi ang tinutukoy po dito ay kanya-kanya. Personalan na po ito. Pag binabasa po natin ang 7 iglesia, kanya-kanya po ito. Kaya ang 7 iglesia, ang sinasabi ng Panginoong Hesus, ang may pakinig ay pakinggan kung ano ang sinasabi ng Espiritu. Ibig sabihin, hindi na ho tinutukoy ng Panginoon ay grupo-grupo. Ang tinutukoy po rito ay isa-isa, personal. Kaya pag binabasa natin ang 7 iglesia, ang Diyos ay inuugnay ang bawat personal na relasyon ng bawat Kristiyano, yung totoong Kristiyano, kung ano ang diferensya sa atin. Para po itong X-ray vision. Kasi minsan tayo hindi natin nakikita ang tunay nating kalalagayan. Akala natin okay tayo, ngayon pala hindi. Iba naman, akala hindi sila okay, ngayon pala okay. So, yun po yung kalalagayan ng 7 iglesia na ipinapakita ng Panginoon, the real condition of the church. Kanya-kanya na po itong pandinig. Ulitin ko, kanya-kanya na po itong pandinig. Ang may pakinig ay pakinggan kung ano ang sinasabi ng Espiritu. Yun po ang mensahe ng Panginoon sa 7 churches. Ibig sabihin ng 7, pangkalahatan. Sa Bible, pag sinabi number 7, pangkabuuan po ito. Ito po yung lahat ng iglesia, magmula ng Pentecost hanggang sa rapture of the church. Yun naman talaga ang church eh.
From Pentecost, Book of Acts chapter 2, hanggang sa rapture of the church, ang tawag sa atin ay church. Kaya ito na ho ang pinapakita ng Panginoon. Hindi na po dito sinasabi. Tapos pagdating ho ng chapter 4, kasi Revelation chapter 4 ay the rapture of the church. Kaya makikita niyo sa Revelation chapter 4, come up here, tinawag na ng Panginoon si Juan, which symbolizes Christian church. Halika mo, after these things, pagkatapos ito, what? Ano yung these things? After the church, the period of church, from Pentecost to the rapture, and come up here, yun na po yung pagdating po ng Revelation chapter 4, doon na po ipapakita ang simula ng Great Tribulation. Dahil malapit na ang Great Tribulation, sabi ng Panginoon sa akin, ihanda mo ang aking iglesia. Muli mong balikan ang 7 iglesia upang makita ng bawat isa kung ano ang totoo nilang kalalagay. This is now, friends, as a warning and reminder of God unto us. Kaya sabi ho roon, naalala ho niyo sa Mark chapter 13, verse 7. Sabi po dito ni Lord, when you hear of wars and rumors of wars, which we did, alam na natin, nagkakagera, nagkakagulo na po, malapit nang pumutok ang Third World War. Pero rumor pa lang ho yun. When you hear of wars, so rumors of wars, do not be alarmed. Such thing must happen. It must happen. But the end is still to come. Ibig sabihin, hindi pa ho yung katapusan. Kasi ang katapusan, after the Great Tribulation. Tapos sabi ron, nation will rise against nation. Nangyayari na ho yan. Kingdom against kingdom. Nangyayari na ho yan. There will be earthquake. Nangyayari na yan. In various places, and famine. Nangyayari na ho yan. These are the beginning of birth pains or birth pangs. So yun nangyayari sa ating kapaligiran, ay ito na ho yung sinasabi ng Matthew tsaka Book of Mark. These are the beginning of birth pain. Ano ba yung birth pain? Yung birth pain, it means malapit ng manganak. Umiiri na ho yung isang babaeng manganganak kasi may lalabas na ang kanyang sanggol na ipapanganak. Yung po yung ilustrasyon ng Panginoon. At yung pong lindol dito, last week lang po, July 29, nakita ho natin a record setting of 8.8 magnitude earthquake hit the peninsula in far eastern Russia. Ang lakas po nito. The earthquake triggered tsunami warning in Russia, Japan, and so on, maging ang ating bansa kasama po roon. But wait, how often do we go back to read the Bible actually says? Siyempre, tinitignan po natin ang current event kung ano nangyayari sa end time. But minsan, ako rin ho, minsan nadidisib din po ako. Minsan, doon ako nakatingin, sabi ng Panginoon, bakit ka kumitingin sa current event? Andiyan naman ang aking Biblia. Andiyan naman ang aking Espiritu. Sa akin kang magtanong, sasabihin ko sa iyo kung kailan at kung malapit na. Napahiya po ako sa Panginoon. Ang current event po, okay po yun, pero hindi po yun ang pinaka-final news natin. Usually, we listen more to the false news in media, such as Facebook and YouTube, instead of the Bible and the Holy Spirit in our prayer. But the Bible shows us the truth, while the current events only relates to us what the Bible is saying. It is not the current event that will lead us into truth. Ang nag-lead sa atin ng katotohanan ay ang Biblia. But how about that earthquake? Napakalakas po ng earthquake kasi magkakasunod po yun yung binasa ko sa inyo. Earthquakes and famines. These are merely the beginning of birth pain or birth pangs. In other words, just as labor pain, yung babaeng nagle-labor dahil manganganak na, gusto nang ilabas ang sanggol, ganun din ang ating Panginoon. Ang Diyos ay gustong ilabas ang Kristo sa daigdig. Kaya may birth pain. Umiiri po ang daigdig dahil meron pong ilalabas ang Diyos sa buong mundo. At yun ay ang ating Panginoong Yesus. Ibig sabihin nun, malapit na malapit na. Hindi lang natin alam, di ba? Pagkita may mga babae, kailan ka ba manganganak? Birth pain. Sumasakit na yung tiyan ko eh. Kailan? Sabi ni doktor sa December daw eh. Ba't sumasakit na? Hindi ko alam. Kailan sa December? Hindi ko alam. Baka first week, second week, third week, fourth week. Hindi ko alam. Basta December daw. Yun ang ibig sabihin ng birth pain. Malapit na, pero walang eksaktong araw. Basta ang sabi rito, yung babaeng manganganak ay
umiiri na, nasasaktan na yung kanyang tiyan. Gustong-gusto nang lumabas yung sanggol. Yun ang ating sitwasyon at our present time. May bibigay na po ang ating Panginoon. That's why in Luke chapter 2, verse 21 to 11, there will be great earthquake. Great earthquake na po ito. Hindi na ho ito yung mga minor. By the way, may susunod pa ho doon. In various places, famines and pestilence. There will be terrors and great signs from heaven. Pati last month po yung red moon. Ngayon po at kahapon ay yung solar eclipse. Yung katanghalian biglang didilim. Ito na ho yung sinasabi ng Panginoon. Great signs from heaven. Ang dami hong nangyayari. Lahat na nangyayari, especially in Matthew chapter 24. Diba? For nation will rise against nation and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. Friends, I will tell you the truth. Sa sanlibutan, the next big event to happen is Gog and Magog. Yun na po yung susunod mangyayari sa sanlibutan. Nag-prepare na po ang 5 bansa upang salakay ng Israel. That will be the Gog and Magog. But according to the Bible, bago mag-Gog and Magog ay rapture. Nag-prepare na po. Kaya tama ang Bible. Kukunin na ng Panginoon ang kanyang church. Nag-prepare na po lahat. Lulusubin na po nila ang Israel. That will be the Gog and Magog. But the next big event concerning the church is the rapture of the church. Ang hinihintay natin ay hindi Gog and Magog. Yung unbeliever, ang hinihintay nila, Gog and Magog. Pero tayo, ang hinihintay natin, rapture of the church. Yan ang dalawang big event na mangyayari sa mundo at our present time. I speak as a prophetic message to you from God. This will happen very, very soon. Kaya ayoko itake lang 7 churches. Pero yung dama ko sabi ng Panginoon, balikan mo ang 7 iglesia. Gusto kong malaman ng aking mga anak ang kanilang kalalagayan. Dahil maraming Kristiyano binabaliwala ang kanilang kalagayan. Ang akala nila okay sila, pero hindi. Yung iba naman, wala lang. They just ignore my message. Binabaliwala nilang aking mensahe. Balikan mo ito. Probably this will be the last warning of God unto us. Huling babala ng Panginoon. The 7 churches of Jesus Christ in the book of Revelation. Ulitin ko. Ang 7 churches na ito, totoo po ito nangyari. Ephesus, Smyrna, Pergamum, and so on. 7 ho yan. Nabuhay po yan noong panahon ni Apostol Juan. But in our time, wala na ho yung church doon sa Turkey. Actually, karamihan po doon mga Muslim na ang nakatayo, mga mosque. Kaya ang tinutukoy ng Panginoon sa bawat 7 iglesia, ang may pakinig ay pakinggan. Ibig sabihin, ang may pakinig, personalan na po ito. Pakinggan nyo na lang, kung baka ikaw ang tinutumbok ng Panginoon. Huwag mo nang isipin kung sino, baka ako ang kasi ako ho, pag binabasa ko po ito, ang nakikinig ako, baka ako ang pinariringgan ng Panginoon. Yun ang ibig sabihin. Ang may pakinig ay pakinggan kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Pag hindi po natin pinakinggan, hindi po tayo prepared. Matutulad tayo sa 10 virgin na yung 5 hindi handa, walang langis. Yung 5 handa. That refers to only 50% are ready for the coming of the bridegroom. Yung 50%, they are not prepared. That's why the Lord told me in my heart, balikan mo ang 7 iglesia. Who am I to resist the word of God? Kaya ito, di ba nagsimula na po tayo, tapos lumihis po ako. Kasi tinakil po natin eh. Sa Ephesus, di ba yung sinabi ng Panginoon doon, antimunan, I know your work. Yun po eh. Sabihin mo sa iglesia, sa unang iglesia, sa Ephesus, I know your work. Alam ko ang lahat ng iyong ginagawa. Maganda, masipag ka. Magagandang ginagawa mo. Tumutulong ka. Nagtatay ng offering ka, sumusuporta ka. Mabait ka. Alam ko ang iyong ginagawa.
Pero isang bagay lang ang aking napuna sa iyo. Yan na, pupunahin na tayo ng Panginoon. Iniwan mo ang una mong pag-ibig. Pwede palang maging mabait tayo, but we have left the first love. Ang first love dito ay ang Panginoong Hesus. Hindi ho yung first love sa ating asawa. Dahil the Bible says, it is God who first loved us. We love God because it is God who... Mahal natin ang Diyos dahil siya ang unang umibig sa atin. Siya po ang ating unang pag-ibig. Ang ibig sabihin ng Panginoon, lahat dapat ng ating mga mabubuting gawa ay bunga ng ating pag-ibig kay Kristo. Kung ang ating mga mabubuting gawa ay walang pag-ibig na galing kay Kristo, walang saysay ang ating ginawang kabutihan. Sayang lang. That is the warning in the first church na tinakil po natin noon. Di ba? Parang sa Bible ho yan eh. Magka-partner ho yan eh. Okay ang good works mo, pero tiyakin mo yung kabutihan mong ginagawa, tiyakin mo bunga yan ng relasyon mo kay Kristo. Dahil mahal mo si Kristo. Kaya ka nagbibigay because you love Jesus. Kaya ka tumutulong dahil mahal mo ang Panginoon. Kaya ka nagpapakumbaba kasi mahal mo ang Panginoon. Lahat ng ginagawa mong tama dahil mahal mo si Kristo. Kaya ka nagpapatawad kasi mahal mo si Jesus. Yun ang gusto ng Panginoon. Ang may pakinig, pakinggan kung anong sinasabi. Ibig sabihin, baka ikaw ang tinutumbok ng Espiritu Santo. Kasi lahat ko yan. Even the Bible says, anything that is not of faith is sin. Romans chapter 14, verse 23. According to St. Paul. Kasi kay Apostle John, ayon sa kanya, the work without the love of God is nothing. Ang gawa, mabubuting gawa na hindi galing sa pag-ibig ng Diyos ay walang saysay. According to Apostle John in the book of Revelation. Si Pablo naman, according to Romans 14, verse 23, anything that is not of faith is sin. Lahat ng gawin mo, pag walang pananampalataya sa Diyos, kasalanan din yan. Kaya tayo, kahit kumakain tayo, nananampalataya tayo, yung kinakain natin galing sa Diyos, okay ho yun. Then according to St. James, chapter 2, verse 26, faith without work is dead. May pananampalataya ka nga, hindi ka naman gumagawa ng mabuti, wala namang bunga yung pananampalataya, patay rin yan. So, see, that is always a pair. According to St. John, according to St. Paul, according to St. James. Meron pong dalawang magkasama. Magiging mabait ka, bunga ng pag-ibig mo kay Kristo. Ang pananampalataya mo, dapat may mabuting gawa. Ang mabubuting gawa mo, dapat sanhi ng pananampalataya mo sa Diyos. Silang tatlo na ginamit ng Panginoon, yung kanyang inner dito sa ating panahon. Si John, si Paul, at si James. Work without love for God and neighbor is useless according to Revelation. Yung una, episode, I know your work. Yung po yung nadidiin sa akin. I know your work. Binabasa ko sinasabi nila, alam ko lahat ang ginagawa mo. Alam ko ang pagtitiis mo. Alam ko ang pagtitiyaga mo. Alam ko lahat ang ginagawa mo. What does it mean? But one thing I have noticed, you have left your first love. It is not sufficient. Hindi sapat yung gumawa ka ng tama. Dapat yung gawa mo ng tama, ang sanhi ay dahil mahal mo si Kristo Jesus. That is the first church. Now, the second church is Revelation chapter 2, the church in Smyrna. Okay, ang Smyrna po, totoong nabuhay ito noon ng panahon ni Apostle John. Pero ngayon, pag pumunta ho tayo sa Smyrna, sa Turkey po ito. Turkey. Ang Christian daw po ron, 20% na lang. Karamihan po, mga Muslim na ho. Ayan na. Basahin natin ang Revelation chapter 2, starting verse 8 and following. I will read in English kasi importante po ito. Okay? Revelation chapter 2, verse 8. To the angel of the church, by the way, ang word angel, hindi ho literal na angel ito. The word angel means messenger, mensahero. Probably it is an angel, probably it is a pastor, probably it is a prophet. To the messenger of the church in Smyrna, write, itong ipadala mo sa aking iglesia sa church. Again, it is not, hindi ho ito grupong church, individual po ito. Baka ikaw ang tinutumbok dito. Kung ikaw, makinig ka, kung meron kang pakinig. To
to the angel of the church in Smyrna, write, this is the message from the one who is the first and the last, who died and live again. Tignan ho ninyo kung paano niya i-describe si Lord Jesus Christ. Hindi ho panlabas, kundi panloob. Itong mensahe na pinadadala ng simula at lakas, the first and the last, the Alpha and Omega. Sabi ng, teka muna, ang Diyos walang simula wala rin wakas. Ang ibig sabihin ng the first and the last, siya nakasasakop ng simula at ng wakas. Yung po ibig sabihin nun, sakop niya ang lahat. He is the one who is in control. I am the Alpha and the Omega. Sakop ko lahat ang inyong buhay. Alam ko ang inyong simula, alam ko ang inyong wakas. I am the Alpha and the Omega. Itong pinasasabi niya. I know your trouble. Yan na naman. Sa unang church, I know your work. Alam ko mga pinaggagawa mo. Yung pangalawang church, iba. Alam ko ang mga problema mo. In-x-ray na ho tayo ng Panginoon. Una, alam ko mga ginagawa mo. Ito naman, alam ko ang pinagdadaanan mo mga problema. Friends, ito na ho yung para sa mga tao maraming problema na nagtataka. Bakit parang hindi na ni Lord pinapansin ang aking problema? Sabi ni Lord, alam ko, I know your tribulation, I know your suffering, I know your problem. Alam ko yan. Yan na, sasabihin na, I know your troubles, I know that you are poor, but really you are rich. Minsan, tingin natin sa church, mahirap. Akala lang natin, but si Lord, ang tingin niya sa tao, ang kayamanan ng tao hindi nakabatay sa pera. You are poor, but you are rich. You do not know that you are rich. Yung rich dito, yung meron kang magandang relasyon sa Diyos. Kahit wala kang pera, sa mata ng Diyos, mayaman ka. I know your troubles. I know that you are poor, but really you are rich. I know the evil things said against you by those who claim to be Jews but are not. Inuusig na po sila ng mga Hudyo. Inuusig na sila ng mga religion, ng mga tinatawag na religious leader, na sila raw ay Hudyo. Pero hindi totoo. Friends, parang sinasabi ni Lord, hindi lahat ng Hudyo totoo. Hindi lahat ng Hudyo, Hudyo. Pag nakakita ho kayo ngayon ng mga balita sa Israel, may mga ilang Hudyo na sumasampalataya kay Lord, pero majority among the Jewish people, they still rejected our Lord Jesus as their Messiah. Parang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat ng pastor totoo. Hindi lahat ng Christian totoo. Hindi lahat ng church totoo. Yun ang sinasabi ng Panginoon dito. Hindi lahat ng Hudyo ay totoo. Kaya natutuwa ang Panginoon, I know the evil things and said against you by those who claim to be Jews but are not. They are a group that belongs to Satan. Mga grupo sila ng Diablo. In their present time, during the time of the apostles, isa ho sa grupo ho yun ay mga Judaism. Ang mga Judaism kasi, hindi naniniwala kay Lord. Even Saint Paul, nung siya po ay si Saulo pa, hindi siya naniniwala kay Lord. Pero nung si Pablo ay pinili ng Panginoon, tinawag ng Diyos, tinalikuran ni Pablo ang kanyang religiong Judaism. Tayong ganun Karamihan naman sa ating Catholic galing Pero nung nakakilala at nakita tayo ng Panginoon, hinanap tayo, natuklasan, iniwan natin yung religion. Ganon din si Pablo. Si Pablo, saradong Judaism yan. Kaya pinapapatay niya lahat ng Christian in the book of Acts. Pero nung tinawag siya ng Panginoon, iniwan niya yung kanyang religion. Sunod siya sa Panginoon. Inusig siya. Diba? Sabi ko, parang larawan namin to Kasi pag ikaw, nagtinawag ka ng Panginoon at nasumpungan ka ng Panginoon, tapos hindi mo maiwan-iwan ng religion mo, something is wrong with you. Hindi mo kayang ipagpalit si Kristo sa iyong nakaraan. Kaya lahat ng totoong Christian, wala siyang pakialam kung ano naging religion niya. Pag tinawag siya ng Panginoon, lalapit siya sa Panginoon. Di ba? Yun ang topic natin last Sunday. The doctrine of election. You have not chosen me, but I have chosen you that you should go and bear much fruit and that your fruit should remain. Panawagan ho ng Panginoon yun. Kaya ang Lord hanggang ngayon, naghahanap siya ng nawawala. Yun ang ginagawa natin. That's why we evangelize sometime.
Hinahanap natin yung mga taong nawawala. Kasi sabi nga ho ng predestination ng Ephesians chapter 1, hindi ka pa pinapanganak, kilala na kita. Nakasulat na ang aklat, sa aklat ng buhay ang iyong pangalan. That is what we call as predestination and election. Kaya hinahanap natin yung mga tao. Sino pa kaya ang mga nawawalang tupa ng Panginoon? Kaya nag-share tayo ng gospel. Baka ito hinahanap ni Lord. Tapos sharean mo. Pag tinanggap, siya na nga yun. Pag hindi ka tinanggap, hindi siya yung nawawalang tupa ni Lord. Kaya hindi lahat pinili. Many are called, but few are chosen. Okay? Verse 10. Do not be afraid of anything you are about to suffer. Ito. Mahirap na nga, nagdurusa pa. Parang yung iba sa atin, ganito. Meron tayong ganito mga kapatiran. Mahirap na nga, nagdurusa pa. Pero ito sabi ng Panginoon, do not be afraid of anything you are about to suffer. Huwag kang matakot. Listen, the devil will put you to the test by having some of you thrown into prison, and your troubles will last 10 days. Ang iba sa inyo, uusigin, ang iba ipapakulong. Pero huwag kayong mag-alala, limitado yan. 10 days lang yan. Ibig sabihin, even the suffering of those Christian in our time, alam ni Lord, may hangganan po. Hindi yan panghabang buhay. God, remember, ito naman, the sovereignty of God. Hanggang kailan ba ako, Lord, pahihirapan ng dyablo? Sabi nila, ako may kontrol niyan. Pag sinabi ko sa kanyang 1 week lang, 1 week. Pag sinabi ko 10 days lang, 10 days. Maybe literal or not literal. Ang ibig lang sabihin, kontrolado ng Diyos ang lahat ng nangyayaring problema natin. May hangganan din po yan. Hanggang kailan ako magdurusa sa aking sakit at karamdaman? Limitado yan. Do not be afraid of anything you are about to suffer. Listen, the devil will put to the test by having some of you thrown into prison, and your troubles will last 10 days. Sinabi na ni Lord, limitado. Alam niya kung hanggang kailan ang ating problema. Ito yung kanyang pinagagawa. Be faithful to me even if it means death. Maging tapat ka lang. And I will give you life as your price of victory. If you have ears, ito na, if you have ears, then listen to what the Spirit says to the churches. Gusto ko yung last, kasi yung pitong iglesia, lagi sinasabi ni Lord, ang may pakinig ay pakinggan kung ano ang sinasabi. He who has an ear, let him hear what the Holy Spirit says to the churches. Tayo ang churches eh. Pakinig lang tayo. Kasi hindi ba, hindi ako yan. Hindi, ikaw nga tinutukoy ni Lord eh. Hindi ako. Matigas ang ulo mo, huwag kang makinig. Wala kang pandinig. Baka nga ikaw. Kaya dadaanan po natin ang 7 churches na ito. At tiyak, lahat tayo tatamaan. Maniwala ho kayo. Ako ho, ganun din. Pag tinamaan ka, meron naman solusyon eh. Sabi niya, repent or else. Yan na. Yun lagi ang solusyon ni Lord sa mga problema. Magsisi ka lang. Patatawarin naman kita eh. Aayusin ko ang buhay mo. Tapos sabi niya, those who win the victory will not be hurt by the second death. Papakita sa inyo. Friends, the first look, some characteristic of the city of Smyrna, ang tawag po rito ngayon ay modern Izmir in Turkey. Sa Turkey po ito. Located 35 miles due to the north, up coast of Ephesus. Kasi pag tinignan nyo sa mapa, magkakadikit lang po yung 7 churches na yan. Yung iba, marami, hindi lang 7 yan. Pero ginamit ni Lord yung 7. Ibig sabihin kasi hindi 8, hindi 9, pero marami ho ito, may 10, magkakadikit sila ron. 7 ang ginamit ni Lord. Kasi yung 7 yun, ito na hong pinakasuma ng problema at kagandahang asal ng mga mananampalataya sa personal na ating pagkatao. Number 7 means completion. Pangkalahatan na po ito. Kaya sabi ko sa inyo, habang tinatakal natin to, if God will, ang 7 churches, lahat tayo may tama. Walang magagawa eh. Pag si Lord ho nagsalita, tatamaan talaga tayo. Maharing iba, hindi tatamaan, pero iba, recommendation. Okay ka, good work ang ginagawa mo. Okay yun. Pero karamihan po sa atin, kasi sa
7 churches, 2 lang ang hindi pinagalitan ni Lord. Yung 5 pinagalitan. Sino kaya tayo? Tayo kaya mapagalitan? Hindi, buti nga hanggat buhay tayo eh. Kasi pag namatay tayo, tapos hindi tayo nag-repent, hindi lang galit, puot na ng Diyos mararanasan ng tao. Buti nga hanggat buhay, tinutuwid tayo ng Diyos. That's why salvation is only when we are alive. Pagpatay na ho tayo, tapos na ho ang buhay. Pag ligtas ka, ligtas. Pag hindi, hindi. Hindi na makukuha. Wala hong purgatorio, Sa Bible, it is only heaven and hell. Doon pupunta ang mga tao. That's why Smyrna was a wealthy city. Mayaman na bansa, second only to Ephesus. But in the sight of God, wealth is not based on gold or money, but wealth is based on our relationship with Him. Sa mata ng Diyos, ang totoong kayamanan ay hindi pera. Ang totoong kayamanan ay nakabase sa relasyon natin sa Diyos. You are poor, yet you are rich. Dukha ka nga. Wala kang pera, pero mayaman ka, anak. Mayaman ang relasyon natin eh. Para sa akin, mayaman ka. Pero magpatuloy ka lang, huwag ka mag-alala. Limitado ang paghihirap mo. Matatapos, yung problema mong yan, matagal na, matatapos din yan. Maniwala ka. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. That's why Revelation chapter 2 and 3, the 7 churches of Jesus, the 7 churches are the 4 guides and check if we are living in the right direction or not. Remember, para ho tayong ine-x-ray ni Lord, tapos papakita sa atin yung ating loob. Ito yung buto mo, may bali ka sa tadyang. Parang doktor. So, dito ho pinapakita ng Panginoon ang totoong kalagayan ng churches. Kaya lang malungkot kasi pag binilikan natin history ng Turkey ng 7 churches, dati ho ang dami din ng mga Christian doon. Pag pumunta kayo sa Turkey ngayon, di Christian pa rin mangilan-ngilan. Karamihan doon, Muslim. Ang ibig sabihin, hindi yung naunang Christian, hindi na ipasa sa kanilang mga anak at apo ang kanilang pananampalataya. Why? Dahil inusig sila because of persecution. Yung iba bumigay, yung iba hindi. Sayang The angel of the church has warned them, but they did not listen. Winarningan na sila ng Panginoon Lahat ng ito na sinasabi ng Panginoon sa 7 churches ay God's perspective. It is not our perspective. Pananaw po ito ng Diyos. Hindi ho ito pananaw ng pastor o ng sino man tao. Pananaw po ito ng ating Panginoon. That's why may mga church po na okay, may mga church na compromise, may mga church po na may commendation ng Panginoon, na natutuwa siya, may mga church naman na concern ng Panginoon. But I have this against you, such as the church in Ephesus. Okay yung ginagawa mo, masipag ka, bata. Masipag ka, anak. Bait mo. Kaya lang, anak, iniwan mo unang mong pag-ibig. That is not sufficient. Hindi sapat. Tandaan natin, unang church, ang mensahe, hindi ko makakalimutan. Pag gagawa ka ng tama, isipin mo, bunga ng iyong relasyon sa Panginoong Hesus. Dahil mahal mo si Lord. Hindi yung gumagawa ka ng tama dahil nahihiya. Di karamihan ng tao ganun. Bakit mo tinulungan? Nakakahiya. Bakit ka nagbigay? Nakakahiya nga. Kaya nagbigay na lang ako, nahiya ako. Friends, nagbigay ka pero sa Panginoon, yung binigay mo walang saysay. Because you're not giving for the sake of Christ. You're giving dahil you are ashamed. Nakakahiya. Kaya nag-abuloy ako, nakakahiya. Hindi mo na ako mag-abuloy. Nag-abuloy ako. Parang tama. Pero pag binasa mo po niya sa Biblia, mali pala yun. Bakit mo tinulungan? Ang tulong ko yun ay para sa Panginoong Hesus. Hindi dahil sa nahihiya ako. Hindi ba? Kaya minsan ayaw ko mag-passing of bags dito. Kasi nasanay tayo. Bata pa ako, nakita ko naman mga susimbahan. Kasama yung mga barkada, lantaran, bibigay. Bakit ka nakakahiya kasama ko yung girlfriend ko? Baka sabihin mo, kuriptot ako. Nagbigay ako. Yung sanhi ng pagbibigay, kahihiyan hindi dahil sa Panginoon. Sabi ni Lord, sunog yung ginawa mo. Sana hindi ka na lang nagbigay. Pero pag nagbigay ka, bakit ka nagbigay?
Because I love my Lord Jesus. Mahal ko ang Panginoon. And that good work will pass. Papasado ho yan sa Panginoon. Iba naman, there's concern, I have been against you. Iba, meron pong correction. And the correction of God in the 7 churches is always repentance. Napakadali. Pagsisihan mo lang ang kasalanan mo ng taos-puso. 1 John 1:9. Kung ipapahayag mo yung kasalanan, ang Diyos ay tapat na patatawarin ka sa lahat ng iyong kasalanan at lilinisin sa lahat ng iyong kalikuan. And then, finally, there will be a promise or a reward for those who overcame. May gantimpala sa mga magtatagumpay. So, the first church, the church without love, pero by the way, yung Ephesus po, dati ho yung may pag-ibig. Pag binasa ho ninyo, ang aklat ng pinagpastoran ni Pablo sa Ephesus. Kasi ang una nagpastor sa Ephesians ay si Saint Paul. Pag binasa niyo yung Ephesians chapter 1, chapter 2, tuwan-tuwa si Pablo, nakatutuwa ako sa inyo mga kapatiran, nagmamahalan kayo at mahal na mahal niyo si Lord, tuwan-tuwa ako. Tapos po ng 40 years, dinalaw ni St. John yung church sa Ephesus, nakita niya wala nang pagmamahal yung kapatiran. Ayan na, pinasusulat na sa kanya ng Holy Spirit. Sabihin mo sa kanila, nagpapatuloy ang kanilang mabubuting gawa, pero wala na silang pag-ibig sa Diyos at sa isa't isa. Yung mabubuting gawa nila, naging ritual na lang. They have left their first love. And the solution, go back to your first love. Balikan mo unang mong pag-ibig at gawin mo unang mong ginawa. See? Ganun kasimple. Hindi, sabi ko, 40 years. Kasi si Apostle John po sa mga apostol, ang huling namatay. Tanda na ho niya. Nauna ho, pinagpasolan ni Pablo, ang ganda pa ng church nila. Nung bandang huli, nawala na. Di ba ganun naman ang karaming church? Nagsimula ng tama, nagwakas ng pangit. Marami akong alam na church na ganyan. Nagsimula ng tama ang turo, tama ang doktrina. Ngayon, nagtuturo na ho ng kulto. May isang pastor, hindi na ho naniniwala sa Diyos, anak. Isang pastor, iba raw ang Diyos ng lumang tipan at bagong tipan. Sabi ko, ano ba ito? Dati-dati ang ganda ng turo nito, bakit lumihis? Yan. Naalala ko tuloy yung 7 churches. Dati, mahal ang Panginoon. After 40 years, tagal naman 40 years, nawala ang pag-ibig sa Diyos. Pero, nagtutulungan pa rin. Pero sa Panginoon, hindi ho papasa yun. Go back to your first love. Kaya sa akin, importante ho yung pag-ibig natin sa Panginoong Yesus. Good work is good, but without loving God, your good work is nothing. Kalagay naman sa Isaiah yan. Ang mabubuti niyong gawa ay para lamang mistulang maruming basahan sa aking harapan. But sabi ni Lord, good works must be the fruit of our relationship with Christ. Lagi ganyan. Ang dahilan ng ating paggawa ng tama ay dahil mahal natin si Kristo. Period. Hindi dahil sa nakakahiya. Hindi dahil sa pagpalain tayo. Yung ibang church, ganoon ang turo. Magbigay kayo. At kayo'y bibiyayaan. Babalik sa inyo, siksik, liglig. Yung mga tutong tao, bigay naman ng bigay. Babalik daw sa atin ni Lord ng bigay nga tayo. Bakit ganun yung turo nila? Hindi ba sila nakikita sa Biblia, ang pinaka-main thing na doing good is because you love Jesus? Nagbibigay tayo dahil mahal natin ang Panginoon. Yun ang sinasabi ni Gob dito sa ating kanina. Kaya meron tayong kapatiran dito, sacrifice. We did sacrifice para i-establish ang gastusin sa iglesia. But we did it, hindi dahil sa nakakahiya. Ginagawa natin to, sumusuporta tayo. Isa lang, please, isa lang. Kung mahal niyo si Lord, susuportahan niyo ang iglesyang ito. Wala nang iba. Kung hindi niyo mahal si Lord, huwag na ho kayo sumuporta. Kasi gusto ko katanggap-tanggap kay Lord lahat ng ating ibibigay. Lord, ito po yung aming iaalay. Bigay po yan ng mga taong nagmamahal sa inyo. Makakapasa pa ho tayo. Pero kung naaawa lang po tayo, kawawa naman yung church. Ang dami natin gastusin, hindi natin mabayaran. Tulungan na lang natin. Ganyan sa libutan naaawa na lang. Pero tayo, hindi tayo nagbibigay dahil sa naaawa.
Maraming ganyan. I know it. Friends, almost 40 years na po akong pastor. Alam ko ho yan. Nagsimula po ako sa wala. Wala akong sweldo. Nagsimula po ako, although tapos ako ng mechanical engineer. Meron lang ako kapag may tao na magbibigay sa akin ng love gift. Pero pag may tao na nagbibigay sa akin, bakit binigyan si pastor? Kawawa naman kasi yung barong ni pastor, butas-butas na eh. Bigyan natin ng pera. Tama sana ang pagbigay. Ang problema, naawa lang pala. Ibig sabihin, kung hindi ka pa maawa kay pastor, di mo siya bibigyan. Hindi. Binanggit ko ni Pablo yan eh. Mahalin niyo ang pastor. Dahil mahal niyo si Jesus, ang Panginoon. Dahil siya'y lingkod na niyo. Ganun lang po simple. As simple as that. Hindi naawa ako eh. Friends, kahit hindi mananampalataya, marunong maawa. Ang gusto lang ni Lord, mahalin natin si Jesus. Lahat ng tutulong natin because we love Jesus. Yun lang ang papasa sa harapan ng Diyos. If you love Jesus, resulta, dahil ikaw ay gumawa ng tama, papasa ka kay Lord. Hindi dahil sa nakakahiya, hindi dahil sa iyong reputasyon, hindi dahil sa naaawa, but because of our Lord. Yun ang Smyrna. That's why, yung Ephesus, the church without love, dati may pag-ibig na wala, binalikan. Yung Smyrna naman, the devoted church, comes from the root name, Mir. Yan. Yung Smyrna, galing po yung kanyang pangalan sa salitang Mir. Alam yung Mir? Yung, naalala ho ninyo, yung unang Pasko, yung tatlong pantas, no? Ilan man, may tatlo silang regalo. Yung isa, nagbigay po ng ginto. 3 kings tawag nila ron. Pero hindi naman sinabing kings. Hindi namin tatlo lang regalo. Ginto, kamanyang, at insenso. Yung kamanyang, yun po yung mir. Ibig sabihin, yung mir, isang uri ng sanga ng kahoy o dahon ng punong kahoy na kapag ito ay dinikdik, umaalingasaw ang pabango. Yun ang mir. Doon po kinuha yung word na Smyrna. The devoted church comes from the root name mir. Ito kasi mir na ito ay isang uri ng halaman na dinidikdik po nila. At kapag ito ay kanyang dinidikdik, nagiging ang bango ng kanyang amoy, pabango, dinidikdik, habang nahihirapan, lalong bumabango. Yan ang karakteristik ng Christian sa Smyrna. Kaya pinangalanan siya ni Lord na Smyrna. Kasi may mga Christian na habang nagdurusa, bumabango, lumalago ang kanilang buhay. May mga Christian naman na habang naghihirap, tumatalikod sa Panginoon. Itong Smyrna iba. Habang naghihirap sila, lalo silang napapamahal sa Panginoon. Yung sila ho hindi dinidikdik. Kasi yung dikdik dito, tribulon, parang pagbabayo, binabayo sila, doon lang sila bumabango. The suffering of Smyrna and their faithful testimony was like myrrh or sweet perfume to God. Yung kanilang pagdurusa na hindi nagre-reklamo ay nagmimistulang pabango sa pang-amoy ng Diyos. Karamihan sa atin naghihirap, nagdurusa. For the sake of righteousness, for the sake of Christ. Pero huwag kayong mag-alala. Sa mata ng Diyos, pabango ang inyong buhay. Just like the Smyrna. May mga Christian kasi habang nahihirapan, lalong lumalago, lalong bumabango ang buhay. May mga Christian naman, habang yumayaman, lalong yumayabang. Kabaliktara. Hindi, totoo yun. Mamimili lang kayo. Dati ang bait-bait ng taong yan eh. Nung yumaman, yumabang. Yan. Yan ang problema. Kaya minsan, hindi pinapahintulutan ni Lord yung yumaman tayo. Kasi alam ni Lord yung ating future. Anak, pag pinayabang kita, yayabang ka eh. Parang uyang kay Pablo eh. Si Pablo nga binigyan ni Lord sa 2 Corinthians chapter 12, binigyan niya ng tinik sa laman. Nagreklamo si Pablo, Lord naman, hirap na ako. Pakitanggal mo naman ito. Thorn in the flesh ko. Sumugot si Lord, anak, kaya kita binigyan ng tinik sa laman. Dahil pag hindi kita binigyan ng tinik sa laman, anak, yayabang ka.
Ganun po ba, Panginoon? Kung gayon, Lord, salamat. Hayaan niyong mabuhay ako sa tinik, salamat, upang ako'y patuloy na magpakumbaba sa inyong harapan. Preventive. Kaya ito ho, pinahintulutan ni Lord na ang mga taga-Smyrna maghirap. Kasi doon sila lumalago. Pabango ang kanilang buhay sa harapan ng Diyos. That's why Smyrna is called the suffering church. Ang mga Kristiyanong nagdurusa, pero habang nagdurusa sila, mas lalo nilang minamahal ang Panginoon. Ganda, no? Ganda ng aral, eh. Minsan magtatanong nga ng tao, why does godly people suffer? Bakit nga ba yung minsan pa kung sino yung mababait, sila pa nagdurusa? Minsan kung sino yung mga salbahe, sila pa umaasenso. Ba't ganun? Ito, Christian ito, yabang-yaman ito, pero yaman-yaman niya. Ito yung mga humble na humble, pero naghihirap. Ba't ganun? Friends, we'll tackle that in different category according to the karanasan ng iba't ibang Christian. Number 1, bibigay ko lang 4, pero marami ito. Minsan, ang Kristiyano, kahit mabait po siya, nagdurusa siya, maybe it is a disciplinary action of God. 1 Corinthians chapter 11, verse 30 to 31. Dahil hindi nyo pinapahalagahan ang katawan ni Kristo, ang inyong katawan. Pinapahintulutan ng Diyos. Iyan ang dahilan kung bakit ang iba sa inyo ay mahihina, ang iba masasakitin, ang iba namatay na. Discipline ang tawag doon. Ano pa? Bakit minsan yung mababait, sila pa yung nagdurusa? Yung hindi gumagawa ng kalokohan, sila pa yung nagdurusa. Preventive. Ito yung kay Pablo, sinabi ko, 2 Corinthians chapter 12, verse 7. Yung tinik sa laman ni Pablo. Kaya binigyan siya ni Lord ng tinik sa laman. Hindi ko sinabi ko ano yung tinik sa laman. Maaring sakit o karamdaman. Maaring kahinaan na lagi nasa kanya. Pero ayaw alisin talaga. Sige na naman, Lord. Ito na lang ang problema ko, Lord. Alisin mo naman sa akin. Hirap na ako. Sagot sa kanya ni Lord. Pag inalis ko, anak, ang tinik mo sa laman, yayabang ka. At ayaw kong maging mayabang ka. Hayaan mo na lang, anak. Sumandal ka na lang sa aking grasya. Doon sinabi ni Pablo, for my grace, sabi ni Lord, for my grace is sufficient unto you, and my strength is made perfect in your weakness. Doon lang nakatulog si Pablo. Ay, salamat, Lord. Okay lang, Lord. Kahit naghihirap ako, sapat naman ang biyaya mo sa akin. Okay na sa akin, Lord. Huwag mo nang alisin. Samantalang tayo, paalis ang problema kay Lord. Buti nilang hindi ni Lord pinapakinggan. Dahil pag pinakinggan na ni Lord yung ating mga panalangin, tanggalin ang ating problema, yayabang din tayo. Grabe. Gusto ko, Lord, maging mayaman, ayaw ko maging mahirap. Kung naririnig mo lang sinasabi, anak, pag inalis ko ang iyong kahirapan at yung mama, anak, maniwala ka, yayabang ka. Anong sasagot mo? Di bali, Lord, basta mayaman, di bali mayabang. O, impyerno ka rin. See? Lahat ng yan may dahilan. Ano pa? Learning obedience as our Lord Jesus in Hebrews chapter 5, verse 8. He learned obedience by the things that He suffered. Minsan mas natututo tayong sumunod sa Diyos kapag tayo ay nagdurusa, katulad ng mga taga-Smyrna. Kaya natutuwa ang Panginoon. Mahirap nga kayo. Anak, pero mayabang kayo. Mayabang kayo sa aking pag-ibig. And last, 4 lang bibigay ko, pero marami ho ito. To have a better testimony for Christ, such as in Acts chapter 9, verse 16. Friends, nagiging testimony po tayo na kahit tayo dumadaan sa mga iba't ibang pagsubok, nananatili tayong tapat sa Panginoon. That's why Hebrews chapter 12, verse 11, habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit, pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. May aral eh. Kaya ang Smyrna, karamihan sa kanila, kasi nung panahon pong yun, panahon po, sakop sila ng Roman Empire. Sa Roma, dapat ang pinuno ng Roma ay tinuturing nilang Diyos-Diyosan. Dapat sinasamba mo si Caesar.
Hindi si Caesar. Caesar ang pangalan ng Roma noon. Meron pong isang tao roon, ang pangalan po ay si Polycarp. Si Polycarp po ay isang bishop ng Smyrna. Taga doon siya. At ayon po sa history, si Polycarp ay personal na disipulo ni St. John. Kasi St. John, doon po sa Patmos Island, doon niya sinulat ang Revelation. Dinalaw niya ang mga church po sa Ephesus, Smyrna. At doon po nakilala po ni Polycarp si St. John. At si St. John, tinulungan po si Polycarp na maging mananampalataya. At si Polycarp naman po ay tapat na mahal niya si Lord kahit inuusig po siya. At ang patakaran ng Roma noon, according to the martyrdom of Polycarp, he died a martyr. Kasi ang sabi ng Roma, Christian ka. Opo, hinuli ho siya. Dinadakip kasi ho yung mga Christian. O sige, kung itatatwa mo si Jesus, hindi ka namin papatayin. Kasi ang parusa noon, hindi lamang krus, pagpako sa krus. Ang parusa noon, sa poste, gagapos ka, tapos susunugin ka. Yun ang mga parusa ng mga Roma. Hindi lang krus, susunugin ka. Kaya itatwa mo na si Jesus, hindi ka namin susunugin. Ang sagot po ni Polycarp, disciple po ito ni St. John. Sabi niya, 86 years na ho siya, matanda na ho siya, lolo na ho siya, 86 years old. Sabi niya, for 86 years, my Lord had been faithful to me, and He had done no wrong unto me. How can I deny my Master? Hindi ko kayang itatwa ang aking Panginoong Yesus. Sa loob ng 86 na taong anyos ko, mula nung pagkabata ko, naging tapat sa akin ang aking Panginoong Yesus. Paano ko siya itatatwa? Sabi ng mga Roman soldiers, o sige, papatayin ka na lang namin. Kasi marami na akong pinapatay. Kaya nga inuusig eh. O sabi ni Polycarp, o sige, patayin nyo na lang ako. Ginapos po siya sa poste, tapos sinilaban. Nakapaligid ko yung kahoy, inapuyan. Yung apoy, kahit anong sindi nila, namamatay. Pagod na ho sila, sindi sila ng sindi, lagay ng gas, namamatay. Ayaw sumindi yung apoy. Ang ginawa ho nila, sumugal na, pinagsasaksak na lang. Nakatali. Kaya si Polycarp po ay isang martyr. Kaya yun ang sabi ng Panginoon. Habang nagdurusa, lalong bumabango ang kanilang buhay. Di ba? Yun po yung by the way, in our time, marami na hong Christian sa buong mundo ang inuusig. Paniwala ho kayo. Papunta na ho sa Pilipinas, dito medyo pa. Pero sa Europe, I'm not talking about the communist nation. China, Russia, North Korea, okay ho. Pero may mga ibang bansa, even in the United States, inuusig na po. Papunta na ho sa persecution. Pag papunta na sa persecution, papunta na ho yan sa Great Tribulation. Kasi sa Great Tribulation, lahat ng nagpapanggap na Christian, huhulihin. Kaya lang siyempre, dapat kasama na tayo sa church rapture. Kasi pag hindi, mangyayari rin sa Pilipinas yun. Torturing ka. Pag binasa niyo yung Book of Revelation, makikita niyo ho yan. Di ba? That's why Polycarp died a martyr, bound and burned in the stake, then stabbed when the fire failed to consume his body. Yun po eh. Friends, yun po yung mga problema ng Christian. Kaya kung tayo man may mga problema, nahihirapan, huwag po tayo magre-reklamo. Magpasalamat tayo sa Diyos. Kasi may ginagawang maganda ang Diyos sa ating buhay. The first mark of true and living church is fervent love. Yun ang aral po sa unang church ng Ephesus. Ang palatandaan ng totoong Kristiyano ay ang pag-ibig niyang totoo kay Kristo Jesus. The second mark of true and living church is the ability to endure suffering. Matiisi. Ito ho ang karakteristik ng isang totoong Kristiyano. Ang totoong Kristiyano ay
matiisin at matyaga. Yung po yung taga-Smyrna. Kaya nga si Polycarp, tiniis niya lahat kahit patayin siya. Hindi niya itatatuwa ang Panginoong Hesus. Sandali ka lang naman patayin. Kaya sabi ni Lord, ang magtatagumpay ay hindi na masasaktan sa ikalawang kamatayan. That's why the first mark of true Christian, tandaan nyo to, is fervent love for Christ. The second mark of a true Christian is the ability to endure suffering. Matiisin at matyaga. Ngayon, kung hindi ka matiisin, hindi ka matyaga, ikaw ang pinaparinggan ni Lord sa Smyrna. Tsatsaga. The first church in Ephesus, Jesus said, I know your work. The second church in Smyrna, Jesus said, I know your suffering. Puro I know Alam ko ang mga ginagawa mo. Sa kalawa, alam ko ang pagdurusa. Friends, lahat ng problema natin pinagdadaanan, yun ang sagot ni Lord sa atin. Anak, alam ko ang pinagdadaanan mo sa buhay. Alam ko ang hirap na pinagdadaanan mo. I know that. Kaya nga tayo, ini-encourage ni Lord. Smyrna, the second mark of Christian church is their ability to endure suffering, perseverance, or pagtsatsaga. Matyaga lang. Matiisin. Hindi madaling sumuko kahit mabigat ang problema. Being willing to suffer or sacrifice for another proves the genuineness of love. Yun naman Ang totoong pag-ibig po kasi dapat may sacrifice. Without sacrifice, there is no genuine kind of love. John 3:16 po, ito ang interpretation. For God so loved the world. For God sacrificed. So for God loved the world that He sacrificed His only begotten Son, Jesus Christ. Ang Diyos ang nagbigay. Sinakripisyo niya, ibigay ang kanyang pinakamamahal na anak. Kaya ang totoong pag-ibig may sacrifice. Yun ang una sa Diyos sa atin. At tayo rin sa Diyos. Ikalawa, sa ating pamilya. Dapat ang mga magulang may sacrifice ang mga anak may sacrifice sa magulang. Ang mga kapatiran may sacrifice sa church. Without the sacrifice, there is no such a genuine love. Kaya yung mga binibigay natin dito ng tithes ng offering, mga support natin, mga love gift, I know that is sacrifice. Tatanggapin ni Lord. Dahil mahal mo si Lord, we must give a sacrifice, a living sacrifice unto the Lord our God. We are willing to suffer only for those whom we love. Tandaan nyo yan. Handa tayong magsakripisyo sa mga minamahal natin. Alam na mga magulang yan. Kasi ganun ang Diyos sa atin. Kaya tayo nagsasacrifice tayo sa family kahit hirap na hirap ang mga magulang. Ibang magulang, tatrabaho sa ibang bansa, nagsasacrifice para sa family. Tapos pagdating niya, hindi pa siya mamahalin ng kanyang pamilya. Sacrifice, kawawa naman. Even in the church, that's why I do not believe that a poor church cannot give. Kasi sa Bible, ang daming turo ng Panginoon. Even yung matandang byuda na nagbigay ng 3 kusing, isusubo na lang niya ang pagkain, ibinigay pa sa templo ng Panginoon. That is sacrifice. Hindi mo pwedeng sabihin mahal mo ang pamilya mo kung hindi ka nagsasacrifice sa iyong family. Hindi pwedeng sabihin mo mahal mo ang church pag hindi ka nagsasacrifice para sa church. Kaya yung ginagawa na ho ni Pastor Gov dito, sacrifice na ho yun. Yung bayan niya, sacrifice ho yan. Hindi niya sinabi, ito para sa mayaya. Hindi ho, this is our sacrifice, giving unto God. If we love Jesus, we must sacrifice. If you do not love, ako na mismo nang sasabi, if you do not love Jesus, please do not give. Kasi sayang lang ibibigay mo. God will not accept your giving. But because you love Jesus, you give, then God will accept that. Bilang pabango, masama yung pabango. Smyrna ho yun. Evidently, Christians in Smyrna had not lost their fervent love for God, for Christ. They were prepared to suffer for Him. Handa silang magdusa, alang-alang ng Kristo. Kaya nga si Polycarp, ang isang halimbawa nila, grabe. Ang tagal na ho ito naglilingkod ng Diyos. Binibigay siya ng pagkakataon ng dyablo. Hindi ka na namin papatayin. Itatwa mo lang si Jesus. O di patayin niyo na lang ako.
Hindi ko pwedeng pagtaksilan ang Panginoong Hesus na naging tapat sa akin. Wala siyang ginawang masama sa akin magmula nung aking pagkabata. Tama siya. He knows His Savior. Our God is very good to us. The church at Smyrna was a suffering church. They had experienced past afflictions were going to encounter. Ang dami ko kasing pag-uusig na naranasan nila. Sa kabila ng pag-uusig na natili sila sa ating Panginoong Jesus. That's why the letter to the church in Smyrna was personally written to people under pressure. Ito na ho, lesson na ho ni Lord sa atin to. Para ho ito sa mga taong Kristiyanong maraming problema. Basahin nyo ang Smyrna. Ang natutuwa ako rito, huwag kang mag-alala, anak. Yung pagdurusa mong yan, sandali lang yan, 10 days lang yan. Hindi naman literal na 10 days probably. Ang ibig sabihin ni Lord, kontrolado ko yan, may hangganan yan. Hindi yan panghabang buhay, matatapos din yan. See, the sovereignty of God unto us. The first and the last, who was dead and has come to life, says this. The Lord Jesus chose this title for Himself to inspire confidence in a threatened church. Ibig sabihin, kontrolado ni Lord ang lahat ng ating problema. Kaya sinabi niya, I know your suffering. I know your... Alam ko ang pagdurusa mo. I am the one in charge. Huwag kang matakot. Kontrolado ko yan. Hindi diablo may control sa'yo. Ako ang may control. Wow, galing. Ibig sabihin, ipagkatiwala natin sa Panginoon. That's why the church in Smyrna should anticipate the same ultimate victory over all foes just as Christ experienced. Sigurado na ho yun, panalo. Ganyan naman ating faith eh. Kaya ang balita ngayon, yung 5 bansa, nagtitipon-tipon sa salakayan ng Israel para mabura mga Hudyo sa balat ng lupa. Natatawa lang ako. Alam na namin ng resulta niya, nakalagay na sa Bible, panalo Israel. Hindi dahil sa magaling sila. Dahil ipagtatanggol ng Diyos ang Israel. Hindi niyo mabubura ang Israel sa mapa. At hindi niyo mapapatay lahat ng Hudyo. Dahil nakalagay sa Biblia, ipagtatanggol ng Panginoon ang mga Hudyo. Ganong katapatan Diyos. Kaya, see, yung mga taong yun, hindi nila alam kasi hindi naman sila nagbabasa ng Bible. They're not Christian. Akala nila, mabubura nila ang mga Hudyo. Sabi ko, tapos na istorya sa Bible eh. Parang tayo. Marami tayong problema. Pero tapos na ang problema, nakalagay sa Biblia, ang mga Kristiyano mapagtagumpay. We are more than conquerors according to Romans chapter 8. Through Christ Jesus. Kaya wala na tayong kinakatakutan. Kasi napagtagumpayan na tayo ng Panginoong Hesus sa lahat ng ating pagsubok at mga problema. Kaya in verse 9, I will end with this, I know your tribulation and your poverty, but you are rich, and the blasphemy of those who say they are Jews and are not, but they are synagogue of Satan. Here we find Christ commending them to their faithfulness under the testing. He knows their tribulation and their oppression. Okay, no? Ibig sabihin, hindi pala tayo nakakalimutan ni Lord. I know your tribulation. I know your suffering. Alam ko, anak, ang pagdurusa mo. Alam ko, paghihirap na pinagdadaanan mo. Malaman lang ni Lord. Ibig sabihin, pinapansin naman tayo ni Lord eh. Hindi mo tayo pinabayaan ni Lord. Then verse 10, do not fear what you are about to suffer. Huwag ka lang matakot. Huwag ka matakot sa mga problema mo. Behold, the devil is about to cast some of you into prison that you may be tested and you will have tribulation for 10 days. Ang paghihirap mo yan, 10 days lang yan. Kontrolado ni Lord. Be faithful. Ito yung advice niya. Basta't maging tapat ka lang kahit naghihirap ka. Be faithful until death. Hanggang kailan? Hanggang kamatayan. And I will give you the crown of life. Okay? Friends, therefore, instead of complaining in our problems, let us give thanks to God, for He is the one who is in control of our lives. Kontrolado niya po tayo. Give thanks to God in any circumstances. Yun po yung aral niya lagi sa atin. Notice, the Holy Spirit does not describe the physical church, but the inner Christ. So with the church, not the physical church, hindi ho describe ni Lord ang church sa kanilang ganda ng building, sa dami ng tao, dinidescribe ni Lord ang church sa kanilang panloob na katauhan. Yung mga tao kasi tumitingin sa church building. Ang ganda ng church building namin, laki. At saka ang dami-dami namin.
Ganyan tumingin ng tao na hindi mananampalataya. Pero ang Diyos, wala siyang pakialam kung maganda o pangit ang church mo. Church building. Wala siyang pakialam kung marami kayo o konti. Ang tinitignan ng Panginoon, yung puso ng mga sumasamba sa Kanya. The 7 churches of our Lord Jesus Christ. Di ba? Tapos sabi niya sa verse 11, He who overcomes shall not be hurt by the second death. The first death, ang unang kamatayan ay ang physical death. Yan, nilagay sa ataol, nilibing. Unang kamatayan yun. Ang second death ay yung itatapon ka na sa impyerno. Yun ang second death. Kaya sabi niya, ang sino man magtatagumpay ay hindi na masasaktan sa ikalawang kamatayan dahil hindi na siya mamamatay ng ikalawa. Di ba sabi ni Lord yan? He who believes in me shall never die, even though he dies. John chapter 11. Hindi tayo mamatay dahil si Kristo Jesus ang namatay para sa atin. That's why the first death is the death of the physical body, which all men, believers and unbelievers alike, must suffer. But the second death is eternal death, is preceded by a judgment at the great white throne according to Revelation chapter 20, verse 11 to 15. Dami ho yan. The message to the Smyrna church has to remain faithful during the suffering. Ito lang sabi ng Panginoon. Ano man ang problema pinagdadaanan natin. Maging tapat ka lang sa Panginoon. Kahit anong hirap ang pinagdadaanan mo. Why? Because God is in control. Kontrolado niya ang lahat. And all His promises are reliable. Mapagkakatiwalaan ang kanyang mga pangako. Friends, we can have victory because we know that evil and suffering will only be allowed in a very short time. Sandali lang ho yung problema yan. Hindi naman pangabang buhay. Kaya ang Panginoon na po ang siyang gagawa po sa atin. Sabi, ang pakiusap lang ni Lord, we must remain faithful by keeping our eyes on our Lord Jesus. Hindi ko alam kung may tinamaan sa inyo sa Smyrna. Pero ako gusto ko yung Smyrna. Kesa sa Ephesus. Yung Ephesus ang babait nga. Wala namang pag-ibig kay Kristo na iyo. Ito, iba, naghihirap nga, nahihirapan, inuusig, pinagtatawanan, pinahihirapan. Pero tapat sila sa Panginoon. Iyon ang sabi ng Panginoon. Hindi niya pinagalitan ng mga taga-Smyrna. Just remain faithful and I will reward you. Gagantin pala. Hindi na kayo masasaktan sa ikalawang kamatayan. So press on my brothers, press on my brothers and sisters. It won't be very long. Hindi na po magtatagal ito. Iiwan na natin ang daigdig nito. Kukunin na po tayo ng Panginoon. Konting tiyaga na lang. Malapit na ang rapture of the church. Be faithful unto the end. Sabi ni Lord, even unto death. Kung kinakailangan tayong mamatay for the sake of Christ, just be faithful. Ako, alam ko, aabot ako pa rapture eh. Matanda na po ako. But I know. Akin lang ho yun. Kayo, ewan ko. But I pray to God na lahat tayo makasama sa rapture. Be faithful unto the end. That's why, for me, the church in Smyrna is very good. Although they are suffering church. Naghihirap sila, pero natutuwa ang Diyos sa kanila. Let us all please bow down in prayer. Binigyan niyo kami, aming Ama, na napakagandang aral sa inyong iglesia. Ang ikalawang iglesia sa Book of Revelation chapter 2. Ama, ipinadaman niyo sa amin ang inyong kapangyarihan at pagmamahal sa amin. Marami po sa aming mga kapatiran ay naghihirap. Dumadaan sa iba't ibang uri ng pagsubok. Ang iba po, Ama, ay may mga sakit at karamdaman na kanilang iniinda ang kanilang pagtitiis. Subalit kahit naghihirap sila, ang pag-ibig at pananampalataya sa inyo ay nananatili, na umaasa pa rin sila, Ama, na pagagalingin niyo sila at paghihilumi ng kanilang mga sugat, maging ang relasyon sa bawat pamilya. Marami po sa mga anak ninyo ang dumadaan sa iba't ibang uri ng pagsubok. Ama, nawa ang mga pinagdadaanan naming hirap at pagtitiis ay magsilbing masamyong handog na pabango sa inyong harapan.
maging katanggap-tanggap. Turuan niyo kami matutong magtiyaga at magtiis. At higit sa lahat, maging tapat kami sa inyo sa kabila ng aming mga paghihirap. Tanggap namin ang aming kalalagayan. Pinasasalamatan ka namin sa buhay na ibinigay ninyo. Dahil ang pag-ibig ninyo sa amin ay walang humpay na aming tinatamasa, ang inyong biyaya at grasya. Ama, salamat po sa mga anak nyo ito sa Eastern Light Ministries at sa mga nanonood. Iingatan niyo po silang lagi, lalo na ang mga dumadanas ng iba't ibang uri ng problema. Tulungan niyo po sila, Panginoon. Ang katapatan ay manatili sa kanilang mga puso at ang mga aming mga gawa ay maging sanhi o maging bunga, Panginoon, ng aming pag-ibig kay Kristo Jesus. Ama, salamat sa pag-iingat ninyo. Naway diringgin niyo po ang kanilang mga pananalangin. Sinabi niyo sa amin, ang may pakinig ay pakinggan kung ano ang sinasabi ng Espiritu Santo. Personalan ang mensahe ninyo sa amin. Tulungan niyo kami magkaroon ng personal na relasyon sa inyo, Panginoong Hesus. Palalimin pa po ninyo ang aming buhay sa inyong piling. Lubusan namin kayong maranasan at makilala. Hanggang tuluyan namin makalimutan ang aming mga sarili at magdiwang kay Kristo Jesus. Ama, tanggapin niyo rin po ang kanilang hinahandog ng tithes and offering and love gifts. Nais namin maging bahagi ng inyong iglesia. Hindi dahil sa kahihiyan, hindi dahil sa naaawa kami sa iglesyang ito na napakahirap, kundi dahil mahal po namin ang inyong mahal na anak na si Jesus. Tanggapin niyo po ang aming mga handog, aming Ama, nang sa gayon ng aming buhay ay maging masamyong pabango sa inyong harapan. Iingatan niyo ang bawat isa at dalangin ko'y pakinggan niyo ang kanilang mga panalangin. Personalan po kami lumalapit sa inyo, Panginoon. Katagpuin niyo po kami. Turuan niyo kaming matutong manalangin at matutong sumunod sa inyong kalooban. Ama, salamat po sa pag-ibig ninyong walang humpay na aming nararanasan. Dalangin ko'y pagpalain niyo silang lahat. Basbasan niyo sila. Nawa ang pag-ibig ninyo, O Diyos Ama, ang biyaya ni Kristo at ang pagpisa ng Espiritu Santo ay mananaan sa amin magpasawalang hanggan. Para sa iyo ang karangalan, Ama, magpakilanman sa ngalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. To God be the glory. Palakpakan natin ang Panginoon.